Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin at muli ay pag-aralan natin ang ating nakaraang mensahe at ito yung ating continuation about sa tinatawag na well-known about God's plan. At muli, andito ulit yung ating teksto, ating pumbasahin ang John chapter 15, verse 15 to 16. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan. John chapter 15 verse 15 to 16. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ako hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at akin kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At muli ito yung ating paksang pag-aaralan na ipinapahayag ng ating Panginoon ang kanyang mga nakinig, napakinggan, nalaman mula sa Ama at ipinapakilala niya sa bawat isang sumasampalataya sa kanya at tinawag nga niya itong mga kaibigan sapagkat andun yung tinatawag na close relationship na yung mga hiwaga ng mga plano at layunin ng ating Panginoon Kristo at yun din naman ang plano ng ating Ama na pinagkatiwala sa ating Panginoon Kristo ay ipinapakilala niya sa kanyang mga alagad, sa mga sumasampalataya sa kanya. Ipinapaalam niya. And then ito rin yung sinabi niya, hindi nyo ako hinirang, ngunit kayo ay aking hinirang. Kaya tingnan po natin yung plano ng ating Panginoon Diyos about naman dito sa pagkahirang. Nang ibig sabihin ay siya ang humihirang at hindi siya yung ating hinihirang. Kaya ngayon sabi natin sa pag-aaral ng nakaraan ay napakahalaga na tayo po muna ay mapaglingkuran ng ating Panginoon upang siya ay mapaglingkuran natin ng may tinatawag na kaayusan. Sapagkat kapag hindi niya tayo napaglingkuran, ibig sabihin hindi natin siya lubos na kilala at hindi niya naipaalam sa atin o hindi niya napakilala sa atin ang buong layunin niya para sa buhay ng tao. Kaya dahil dito ay napakahalaga na mapasama tayo doon sa tinatawag na paghirang ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat sinasabi na nga ng aklat ng Juan chapter 6 na sino mang natututo sa Ama ay lumalapit sa ating Panginoon Hesukristo. At yun din ang binanggit sa John chapter 17 verse 1 and 2 na sinasabi ron sa verse 2, lahat ng ibinigay mo sa akin ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Na sinasabi niya sa ating Panginoon Diyos, Ama, lahat niyong ibinigay mo sa akin ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kaya dito sa usapin ng pagkakamit nga ng buhay na walang hanggan, ang buong authority at ang buong pamamahala ay nasa atin ng ang Panginoong Hesukristo. Bagamat tinatanggap ng Ama ang bawat lumalapit sa Kanya and then tinuturuan niya ito at kapag natuto nga ay dinadala naman niya ito ay sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sapagkat siya yung Redeemer, siya yung manunubos at siya ngayon tumubos sa sala ng sanlibutan. Kaya dahil dito, ito yung paghirang ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa kung saan ay naroroon yung tinatawag na seleksyon o yung kondisyon at kalagayan ng tao upang kanyang hirangin. May nabanggit sa ating mga pag-aaral sa Romans chapter 8 verse 29 to 30 na sinasabi roon, yaong nakilala ko ng una pa man ay aking itinatalaga upang maging kagaya ng anak ng
ating Panginoong Kristo, yung anak, upang maging kagaya ng anak ng tao, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Yaong aking nakilala nga ng una pa man ay tinatawag ko, kaya merong calling. Tinatawag niya yung mga nakilala niya nung una pa man, at ito nga yung calling. Tinatawag ko, at ang mga tinatawag ko, inaari kong ganap. Ito yung kanyang pag-workout, ito yung kanyang pagtatrabaho, o ito yung kanyang paglilingkod. Ngayong mga tinatawag niya, kapag tumugon, ay kanyang wino-workout. Tinatrabaho niya ito upang sa gayon ay magkaroon ng tinatawag na pagkakamit ng kaayusan sa buhay. At kung ma-workout na ito ng ating Panginoon, ang sabi ron, inaasahan nga niya na ito ay magbubunga ng katwiran, kabanalan, kagandang loob, at kalinisan nga ng puso. At dahil pag ito ang lumabas na resulta, ay doon pumapasok yung kanyang mga inaring ganap ay niluluwalhati din naman niya. Kaya dahil dito, ito yung mga layuning trabaho ng ating Panginoon, at dapat yun yung ating nadadaanan. Dapat yun yung ating nararanasan. Kaya about calling, ang sabi ng Panginoon, hindi nyo ako hinirang, ngunit kayo ay aking hinirang. At ang pagkahirang nga ng ating Panginoon depende sa kondisyon at kalagayan ng tao. And then majority ay yung ating nakikita dito ay yung mga bagbag ang kalooban, yung mga nangungulila yung kanilang mga kaluluwa. Kaya ang daming panawagan dito, at ito nga yung calling ng ating Panginoon o ang pagtawag sa bawat isa. Gaya po na sinasabi sa Matthew chapter 11 verse 28, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, bibigyan ko ng kapahingahan ang inyong kaluluwa. Yun yung kalagayan na kung saan ay bagabag ang kalooban ng tao, or nangungulila yung kaluluwa ng tao, or else empty yung kanilang buhay. Doon tumatawag ang ating Panginoon. At doon din binabanggit doon sa Sermon of the Mountain, yung Beatitude kung tawagin. At ito yung Matthew chapter 5 na sinasabi nga sa verse 3, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad daw yung mga nagugutom sa katwiran o nauuwaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad daw yung mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Kaya dito makikita natin yung Matthew chapter 5 dito sa Sermon of the Mountain na sinasabi nga rito na ito yung pagtawag ng ating Panginoon. At ang binabanggit niya nga rito ay yung mga bagbag ang kalooban, yung mga tao na kung saan ang kondisyon ng kanilang kalagayan ay nararamdaman nila yung pangungulila ng kanilang mga kaluluwa. And then dito sa aklat ng Isaiah chapter 61, yun din ang binabanggit na ipapangaral niya ang mabubuting balita sa mga nabibilanggo, sa mga nabibihag, sa mga nagdadalamhati, sa mga tumatangis, sa mga lumuluwa, sa mga bagbag ang kalooban. And then upang gawin daw niyang mga punong kahoy ng katwiran. Kaya yung pagtawag ng ating Panginoon dun sa bahaging yon na kung saan ay ang kanilang kalooban ay bagabag. Nang ibig sabihin, hindi nila magain, hindi nila maabot kung talagang nasan nga baga yung tinatawag na tunay na buhay. Bagamat si Hari Solomon, hindi niya nasiyan si Hari Solomon, bagamat nasa kanya na ang lahat ng mga panahon niya. Then ito rin yung nabanggit sa Isaiah chapter 66. Tingnan po natin na sinasabi nga na langit ang aking luklukan, lupa ang aking tungtungan, anong bahay ang itatayo nyo sa akin, sabi ng Panginoon. Okay, Isaiah chapter 66, ganito ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ang aking luklukan at ang lupa ang aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin at anong dakong bahay ang magiging aking kapahingahan? Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay nilikha sa aking kamay at sa gayon nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay
titingnan ko. Sa matuwid bagay siyang dukha, may pagsisising loob at nanginginig sa aking mga salita. Sa English King James Version, ganito ang sabi, for all those things hath mine hand made, and all those things had been, saith the Lord. But to this man will I look, even though him that is poor and contrite in spirit, and trembleth at my word. Nang ibig sabihin, ito yung sinabi ng Panginoong Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaias, anong dako ng bahay ang itatayo nyo sa akin? Sapagkat langit yung luklukan ko, then yung lupa, ito ang aking tungtungan. Then lahat ng bagay ay nalikha sa pamagitan ng aking kamay, ng aking kapangyarihan at naganap. Nalikha ang lahat ng bagay. Kaya anong bahay at dakong kapahingahan ang maaaring dako na magawa ng tao? Pero binanggit niya rito, ngunit ang taong ito, mamasdan ko. Siyang dukha, may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Nang ibig sabihin, ang taong ito, yun yung pinakang nagbigay pansin sa ating Panginoon na kanyang mamasdan. Sapagkat yung iba, hindi na niya pagmamasdan, pero ang taong ito, mamasdan niya. Ito yung potential, ito yung kanyang i-workout, ito yung kanyang tutulungan, ito yung kanyang aakayin, ito yung bubuksan niya ang pangunawa, ito yung kanyang ibabangon, and then ito rin ang potential na magtayo ng kanyang bahay. At ang bahay nga tinutukoy natin ay dito na sa Bagong Tipan, ang bahay ng Diyos, walang iba kundi ang banal na templo ng ating Panginoon Diyos na ating pinag-aralan about the priest of the Lord. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ang ating mapapansin about sa paghirang ng ating Panginoon. Ang category at ang potential ay ang mga tao na bagbag yung loob. Yung mga nangungulila ang kaluluwa. Yung sila ay bagabag o nabibigatan sa kanilang pasanin. Yun talaga yung mga potential. Yung Sermon of the Mount, yung Matthew chapter 5 verse 3 hanggang doon sa verse 9 na sinasabi ron, yun yung mga taong mapapalad. Bakit? Sila kasi yung minamasdan ng ating Panginoon. At bakit sila pinagmamasdan ng ating Panginoon? Sapagkat sila yung gaganap ng mga bagay na kalooban ng Panginoon, yung mga biyaya na inilaan ng ating Panginoon ay maaaring mapasa kanila o matanggap nila, o sila yung magdadala ng kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, ang potensyal sa paghirang ng ating Panginoon, mga taong nagpapakumbaba, mga taong may paggalang, pagrespeto sa salita ng ating Panginoon na gaya na sinabi ng Isaiah 66 verse 2 na sinasabi ron, gayon man mamasdan ko ang taong ito. Siyang dukha, may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Psychologically, nang ibig sabihin ng Panginoon, maaaring maitayo niya ang aking bahay na siyang magiging dako ng aking kapahingahan. At yan nga yung pinag-aralan natin about priest of the Lord, na ang banal na templo, yun ay magiging tahanan ng Espiritu ng ating Panginoon. At dadaanan na lamang natin yan mamaya. Then, dito sa pagkahirang ng ating Panginoon, makikita talaga natin yung sinasabing poor and contrite and spirit. Nang ibig sabihin, wala siyang maipagmamalaki, wala siyang maipagmamapuri. Nang ibig sabihin, sa harapan ng Panginoon, lumalapit siya na parang walang magagawa, at ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang ating Panginoon Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Kaya ito rin naman yung mababasa natin sa Bagong Tipan na sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Korinto, na masdan natin yung pagkatawag sa atin. Na ang sabi ron, hindi daw yung maraming marurunong, hindi yung maraming maaalam, malalakas at may kapangyarihan. Ang sabi rito, 1 Corinthians chapter 1, verse 25 o verse 24,
Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mga mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa sa sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Kaya yun yung mga kategory ng paghirang ng ating Panginoon. Siya yung humihirang, hindi daw tao ang humihirang. At ang hinihirang nga niya, yun daw mga taong bagbag ang kalooban. Kasi sa usapin ang tinatawag na bagbag na kalooban, wala ritong mayaman, walang mahirap. Kaya nga yung sinasabi natin, si Haring Solomon nasa kondisyon na bagbag ang kalooban. Maraming asawa, maraming kayamanan, maraming pag-aari, maraming palasyo. Ang sabi nga noon, hari siya, niluluwalhati, iginagalang, nire-respect, pero sa loob niya, bagbag yung loob niya. Kaya yung kondisyon ng tao talaga, mayaman man o mahirap, meron talaga yung kondisyon na bagbag ang kalooban o nangungulila ang kaluluwa. Kaya lang yung iba, ang sabi nga, kapag sila ay nagmamatuwid, nagmamapuri, nagmamataas, hindi nila nararamdaman yung kabagabagan ng loob. Kasi nagmamataas nga sila, nagmamapuri sila, mabuti pa ako. Kagaya nung nananalangin sa aklat ng Lucas chapter 18 verse 10, nasabi nga roon ay merong, Lucas chapter 18, tingnan po natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Nasabi ron ay mayroong nananalangin. Yes, nalilito ako. Okay, ang sabi rito, Lucas chapter 18 verse 10, may dalawang lalaking nagsipasok na templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo, ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, nagpapasalamat o pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng mga ibang tao, na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, at hindi man lamang maitingin na maniningil o hindi man lamang maitingin ang kanyang, Ang Pariseo nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng mga ibang tao, na mga manlulupig, mga liko, mga pangalunya, o hindi man lang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan, datapot ang maniningil ng buwis, nakatayo sa malayo, ayaw itingin man lamang ang kanyang mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa kanyang sarili o inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Kaya nga ito nga yung sinasaad, napakahalaga yung Sermon of the Mount, yung tinatawag na Beatitude, kung sino yung mga mapapalad. Mapapalad daw yung mga maaamo, mapapalad yung bagbagang kalooban, mga nauuhaw sa katotohanan, nauuhaw sa katwiran, mapapalad daw yung mga mapagpayapa, sapagkat mamanahin nila yung langit, o sila'y magiging anak ng Diyos. Kaya dahil dito, ito yung seleksyon, ito yung paghirang ng Panginoon, yung pagtawag ng ating Panginoon, nasa sa kanilang mga bagbag ang kalooban. At dito, na makikita natin yun yung pagkakataong magtrabaho ang Panginoon sa kanila, yung pagpahayagan sila, yung mga gumagalang rumerespeto sa kanyang mga salita. Kaya ito yung nabanggit ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 11 verse 25
27, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matthew 11:25. Nang panahong yo'y sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng bagay na ibinigay sa akin ng aking Ama, ang lahat ng bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama. Sino may hindi nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at iyaong ibiging pagpahayagan ng anak. Sa usapin nga ng calling na binanggit natin doon, napakahalaga ng calling. Yung pagpahayagan ng ating Panginoon Diyos, at ang pinagpapahayagan nga ng ating Panginoon Diyos ay binanggit dito na ipinapahayag sa mga sanggol. Pero dun daw sa mga pantas at matatalino, inililihim ang mga bagay na ito. Sapagkat naroroon nga yung tinatawag na pagmamataas at pagmamatuwid, pagmamarunong, nang ibig sabihin, ang mga bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos, ang kalooban ng Paiso Kristo, ay ipinapahayag niya sa mga sanggol, at hindi naman talaga ito as in sanggol na pinapangko ng isang ina. Remember, ang mga bata below 6 years old, below 5 years old, sila ay accountable sa ating Panginoon, or sila ay karapat-dapat sa ating Panginoon. Wala silang ipagsusulit sa ating Panginoon. At kung saanin sila ay umalis sa ibabaw ng lupa sa edad na 6 na taon pababa, sigurado walang hahatulan sa kanilang Panginoon, at sigurado nasa piling sila ng ating Panginoon Diyos. Pero kapag ang bata umabot na nga doon sa edad na 10 taon, alam na ang mabuti at masama, may ipagsusulit na siya sa Diyos. Nang ibig sabihin, mananagot na siya sa pagkaalam ng mabuti at masama. Balik tayo sa usapin ng pagiging sanggol. Tinuturing ng ating Panginoon na parang sanggol ang isang tao kapag bagbag ang kalooban. Walang pagmamapuri, walang pagmamataas, walang pagmamalaki. Nagaya ng kalagayan ni Haring Solomon nung panahong sabihin niyang, I hated life. Kinamuhian ko ang buhay sapagkat ang mga gawa sa ilalim ng araw ay kabagabagan o kapaguran lamang. Kaya dahil dito, ito rin yung kondisyon ng maraming tao, mayaman man o mahirap, merong kabagabagan ng loob, or yung pangungulila ng kanilang kaluluwa, yung emptiness of life. At yun naman ang gustong punuan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang ibig sabihin, mapulpil sa mga taong ito yung tunay na buhay. Yung John chapter 10, verse 10 na sinasabi roon, ako'y naparito upang magbigay ng buhay sa mga tupa, at buhay na kasiyasya, buhay na masagana at kasiyasya. At ang binanggit niya rito, ang binibigyan niya ng buhay ay ang mga tupa na para bang isang larawan ng isang sanggol. Masunurin, matalimahin, may paggalang, may pagrespeto, at yun yung sinabi ng Matthew 11:25. Na nagpapasalamat ako, Ama, inilihim mo ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo doon sa mga sanggol. Kaya dahil dito yung pagpapakahayag ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo doon sa mga taong nagpapakumbaba at hindi nagmamataas sa harapan ng ating Panginoon. Gaya ng dalawang nananalangin sa Lucas chapter 18 verse 10. Yung Pariseo, ang ibig sabihin kasi ng Pariseo, opisyal siya ng mga Hudyo sa kanilang reliyon bilang isang opisyal o may mataas na kalagayan sa kanilang reliyon. Tawag sa kanya Pariseo, or else tagapagtanggol ng kautusan sa reliyon ng Hudyo. Pero yung panalangin niya, hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos. Hinahamak niya yung kanyang kapwa. Hindi ako kagaya nun. Hindi ako kagaya nun. Ako, nag-aayuno ako. Ako, mabait ako. Pero yung maniningil ng buwis, tinuturo pa niya, hindi ako kagaya ng maniningil ng buwis. Mandaraya, yun ang ibig sabihin nun. Pero yung maniningil ng buwis, nagsisisi naman. Dinadabukan daw yung dibdib. At hindi man lang makatingin ang kanyang mata sa itaas o sa kalangitan.
at humihingi ng habag sa Diyos. Kahabagan mo ko na isang makasalanan. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita sa paghirang ng ating Panginoon Diyos, minamasdan niya yung lupa. Kaya sabi niya, tinitingnan ko ang lupa, kung sino ang pwedeng magtayo ng mga bakod, kung sino ang pwedeng magtayo ng mga giba, pero wala siyang nasumpungan. Pero sa pamagitan ng bagong tipan, tumatawag na ang Panginoon para sa mga magtatayo ng mga dating giba, mga nasira sa mahabang panahon. At yun yung sinasabi ng Isaiah chapter 61. Na sinasabi ron, ipapahayag niya mabuting balita sa mga bagbag ang kalooban, nabibilanggo, napipigapi, nabibihag, tumatangis, lumuluha, at gagawin niya silang mga punong kahoy ng katwiran, at sila ang magtatayo. Kapag na-restore na sila ng Panginoon, na-workout sila ng Panginoon, na-trabaho sila ng Panginoon, magiging punong kahoy na sila ng katwiran. Then kung sila yung mga punong kahoy na ng katwiran, sila daw yung magtatayo ng mga giba. Sila yung magsasaayos ng mga dako o bakod na sira. At sila'y tatawaging mga saserdote ng Diyos, mga tagapangasiwa ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito, ibig sabihin, ang ating Panginoon, potential talaga yung naandoon sa sitwasyong sila talaga ay bagabag, mababang loob, gumagalang, rumerespeto sa salita ng ating Panginoon na binasa natin kanina, Isaiah 66 verse 1 and 2. Sa pagtatayo daw ng bahay, yung kasi ang usapin, walang makapagtatayo dahil ang luklukan ng Diyos, langit, ang tungtungan ng kanyang paa, lupa. Kaya kung tao ang gagawa sa bahay ng Diyos, walang makakagawa, imposible. Pero binanggit niya dito, gayon man ang taong ito, mamasdan ko siya. Siyang dukha, may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Kaya napakahalaga yung may paggalang, pagrespeto sa salita ng ating Panginoon Diyos. Sila kasi yung nagtatamo ng karunungan mula sa Diyos. Kaya kung may paggalang, pagrespeto sa salita ng ating Panginoon, sila yung mga maaamo. Sila yung mga mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Then, kapag sila'y tinuturuan ng ating Panginoon, sabi nga, accepted nila. Bakit? Kasi sila ay merong buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Wala silang maipagmamalaki sa kanilang sarili o wala silang anumang nalalaman patungkol sa mga bagay na kalooban ng Diyos. At nais nila na maunawaan at malaman ano-ano ba ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Kaya dahil dito, habang wino-work out at tinatrabaho sila ng ating Panginoon Diyos, maging ng ating Panginoong Hesukristo, nangyayari ngayon yung sinabi sa aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27 na tinalakay natin noon nakaraan. Sila yung mga karapat-dapat at sila yung tinatrabaho ng Panginoon, inaalis yung batong puso, binibigyan ng bagong diwa, binibigyan ng pusong laman, at yung kanyang spirito inilalagay niya sa loob nila. Kaya about selection, about sa pagtawag, about sa pagkahirang, ang sabi nga rito, sila ay tinatawag mula doon sa kalagayang bagbag na loob. Yung hindi maganda ang kondisyon ng kanilang buhay. Kaya yun yung Matthew 11:28. Ito yung Isaiah 66 verse 1 and 2. Ito yung Isaiah 61 verse 1 to 5. Kaya dito makikita natin about sa paghirang, hindi po ito pagalingan. Habag ng Diyos ang kailangan. Kahabagan tayo ng Diyos, tulungan tayo ng Diyos. Pero kung ito ay pagalingan at pahusayan, hindi tayo tatanggapin ng ating Panginoon. Hindi niya tayo i-work out. Kung ang lalapit sa Kanya, kagaya po, pasantabi na po na nangyayari sa panahon natin ngayon, kung ang motibo ng paglapit sa ating Panginoon Jesucristo ay gawin lang siyang Panginoon at tagapagligtas. Tagapagligtas lang, Panginoon at tagapagpala. Pero yung gawin pa ang kalooban ng ating Panginoon Jesucristo, wala silang
planong malaman pa yon at hindi sila interesado doon. Ang interesado lang sila, ingatan sila ng Panginoon Diyos dito sa ibabaw ng lupa, yung wag silang mapahamak, wag silang maaksidente, wag silang mapapunta sa sakuna, wag silang magkaroon ng karamdaman o mabibigat na karamdaman, at higit sa lahat, idaloy, buksan ng ating Panginoon Diyos yung kanilang biyaya, materially, yun ang gusto ng marami. Pero yung usapan na sinasabing pakikipagtipan o pagpapatubos, hindi yun sumasagi sa kanila. Hindi sila interesado doon. At yun pa naman ang gustong sabihin ng ating Panginoon, yun pa naman ang ipapahayag niya. Ipapaunawa muna ng ating Panginoon ano ba ang ibig sabihin ng tipanan? Ano ba ang ibig sabihin ng redempsyon o katubusan? Kinakailangan maunawaan muna natin yun, at kapag ating naunawaan, dun pa lang tayo makikipagkasundo. Mahirap makipagkasundo sa mga bagay na hindi naiintindihan. Marami na po yung sinasabi na nagdusa, nagsisi, o sinasabi ngang nawala ng mga pag-aari dahil nakipagkasundo ng hindi naiintindihan ang usapan ng kasunduan. Kaya dahil dito, mahalaga maunawaan muna natin ang usapan ng kasunduan. Kaya dahil dito, kung maunawaan natin yung mga bagay na yun, pag lumapit tayo sa Panginoon at makikipagkasundo tayo sa Kanya, doon papasok yung tayo ba ay isa na sa hinirang? Tayo ba ay totoo sa ating puso? Totoo ba tayo sa ating isipan? Sapagkat doon papasok yung pagtatrabaho at pagsasagawa ng ating Panginoon Diyos ng Kanyang biyaya sa isang taong nakikipagtipan sa Kanya kapag andun na sila sa kalagayang yaon. Kaya banggitin uli natin yung nakaraan, yung Matthew chapter 7 verse 21. Ito yung mga tao na hindi nakipagkasundo ang Panginoong Hesus sa kanila. Meron silang Biblia, meron silang salita ng Diyos, ginagamit nila ang pangalan ng Panginoong Hesus, nagagamit nila ito sa makapangyarihang paraan, sa panghuhula, sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Pero kasama rin doon, ang sabi ng Panginoon, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya ibig sabihin, kung sinambit lang ng ating Panginoon isang salita lang, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya ibig sabihin, maaaring ito yung mga bagay na sinasabi natin, pinangungunahan nila ang ating Panginoon. Hindi muna sila nagpasakop ng may pagpapakumbaba. Pinangunahan na muna nila ang Panginoon. Nang ibig sabihin, hindi pa sila na-work out, natatrabaho ng Panginoon. Pinangunahan na nila ang ating Panginoon upang ipangaral ang Biblia. Gayong hindi pa sila na-work out ng ating Panginoon. Sa matuwid, hindi sila yung mga hinirang ng ating Panginoon. Bagamat sila ay maging mapagtagumpay sa pagtatayo ng reliyon, pero hindi sila yung mga hinirang ng Panginoon. At ang katunayan nga nun na sinabi ng ating Panginoong Hesus, Matthew 7:21. Sila'y mga mangangaral din, sabi nga ng ibang kasulatan. Sila ay nanguhula at tumatama ang kanilang hula. Sila'y nagpapalayas na masamang espiritu o demonyo at sila na may tinatalima rin. Hindi kagaya dun sa Acts chapter 19. Hindi sinunod yung mga nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero itong mga ito sa Matthew 7:21, talagang nakakapagpalayas sila ng masamang espiritu. Napapalayas talaga nila ang demonyo. At nakakagawa rin sila ng himala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero pagdating ng paghuhukom, ang sabi ng Panginoon, I can never knew you. Hindi ko kayo kilala kung kayo taga saan. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya ibig sabihin, kahit daladala nila ang pangalan ng Panginoon, merong mga lihim na dako silang ginagawa sa puso at sa isipan na katampalasanan sa harapan ng Diyos. And then, ay ang bahaging binanggit natin kanina, maaaring pinangunahan na nila ang ating Panginoon. Hindi pa sila ino-ordain ng Panginoon, in-ordain na nila ang kanilang sarili at ginamit niya nila ang Biblia, ang kasulatan, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Pero ang motibo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang magtayo lang ng reliyon, tumanggap ng kalwalatian, at nung kasikatan nga, and then ito yung mga nangyayari, nagaganap na maaring nadadaya yung marami. Dahil hindi nga sila natrabaho ng ating Panginoon. Napakahalaga nung
paghirang ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi nga sila hinirang ng ating Panginoon, hindi makikisangkot sa kanila ang ating Panginoon. Ang kailangan muna talaga yung magpakumbaba sila doon sa kalagayan, as in mababang loob. As in na sila talaga ay totoo sa kanilang puso, sa kanilang isipan, sa usapin ng kalayaan sa kasalanan. As in, kalayaan sa kasalanan. And then kung tutugma ito sa plano at layunin ng Panginoon, ang isang nakikipagkasundo sa ating Panginoon Kristo sa ganitong kalagayan, ito yung mga hindi talaga tinatanggihan ng Panginoon. Ito talaga yung minamasdan niya. Ito talaga yung kanyang nilalapitan at sinasamahan, tinutulungan at pinagpapakahayagan. Kaya kapag dumating sila sa usapin ng kasunduan na ng bagong tipan, agree ang ating Panginoon, karapat-dapat ang taong ito tutulungan ng Panginoon. Then tatrabahuhin sila ng Panginoon. Lilinisin ang kanilang mga budhi, ang kanilang puso, papalitan ng pusong laman, aalsin ng pusong bato. Then yung kanyang espiritu ilalagay sa loob nila. Then palalakarin niya sa kanyang palatuntunan. Then ang sabi rito, upang kayo ay magbunga ng marami at upang manatili ang inyong bunga. Kaya dito sa usapin ng pananatili ng bunga, ang sabi nga, ang bunga ng ating Panginoon Kristo, dinadala nga niya doon sa gitna ng mga lobo. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 10, nga ba, verse 16, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, narito sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng kalapati. Kaya ito, nabanggit na natin ito noon, na alin ba ang inaalagaan ng Panginoon, lobo o tupa? Bakit niya isusugo ang kanyang tupa sa gitna ng mga lobo para lapain? Para hindi na mapagod yung mga lobo sa paghahanap ng kanilang kakainin. Bakit? Pinadadalhan na sila ng Panginoon ng mga tupa. Hindi mangyayari. Kundi yung mga lobo magiging tupa. Nang ibig sabihin, ang bunga ng Panginoon mananatili at hindi sila malalapa ng mga lobo. Iingatan sila ng Panginoon at maybe sila pa nga ang makaka-impluensya na yung mga lobo ay magiging tupa. Sapagkat yung mga tupa na trabaho ng ating Panginoon ay mga dating lobo din yan. Anong kalagayan ni Juan na Makabayan? Kaya nga tinawag na Juan na Makabayan, aktivista. Si Juan na Makabayan. Pero sa loob niya, naniniwala siya sa Diyos. Gusto niyang itatag yung katwiran ng ating Panginoon. Pero sangkot siya sa politika at ang kanyang kaisipan ay makalaman. Hindi niya alam yung spiritual na labanan. Kaya nga tinawag siyang si Juan na Makabayan. Pero tinawag siya ng Panginoon at isa siya sa mga apostol ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, ito si Juan na Makabayan, nang hindi pa siya tinatawag ng ating Panginoon, aktivista talaga ito. Humahawak ito ng sandata at handa itong mamatay at handa rin naman pumatay. Yun yung buhay ni Juan na Makabayan. Kaya ang punto, nang tawagin siya ng Panginoon, kinalimutan na niya yon. Ang digmaan ay espiritual. Ang digmaan ay katotohanan. Ang digmaan ay laban sa kasinungalingan at katotohanan. Liwanag laban sa dilim. At syempre, simple arithmetic, wala namang nananaig na dilim sa liwanag. Kaya ito yung punto na sinasabi natin, na ang buhay ng tao, sa panahong hinahanap niya ang mga katotohanan, bagbag ang kalooban. Potensyal na potensyal siya sa ating Panginoon. Step by step, wino-workout siya, tinatrabaho na siya ng ating Panginoon at dahil dito kapag pinagpahayagan siya ng Panginoon, ipinakilala ang mga hiwaga ng salita ng Diyos, ipinakilala ang mga kalooban ng ating Panginoon hanggang hahantong ito sa tinatawag na pakikipagkasundo sa dugo ng tipan. Magkakasundo sila at sa usapang nagkakasundo sila, alam ng tao ang usapin ng pakikipagkasundo. At dapat ay makita yun ng Panginoon sa kanyang i-work out yung totoo sa kanyang puso. Then kapag nakita niya ito, doon na mangyayari, doon na magaganap yung talagang sabi nga ay sila'y ipapanganak ng Diyos sa espiritu at katotohanan. O sila'y ipapanganak ng Diyos sa espiritu. And then sila ay sasamba sa espiritu at katotohanan. Bakit? Napatunayan nila ang mga bagay na katotohanan ng ating Panginoon. Okay, about sa tinatawag na selection.
Sa usaping ito, napakahalaga, yun ang daanan natin. Sabi nga ng Romans chapter 8, verse 33, sino ang magsasakda laban sa mga hirang ng Diyos? Ako ang umaaring ganap. Kaya ibig sabihin, ginagarantiyahan ng ating Panginoon, trabaho ko yan. Ako ang nagtrabaho dyan. At ang trabaho ko, hindi, matawag nito, hindi baliwala o hindi waso. Ano bang mababaw na ibig sabihin ng waso? Ibig sabihin, yung trabaho ko masinop at maayos. Hindi ito yung trabahong binaliwala na bahala kung maganda ang resulta o hindi, kundi hinusay ito talaga ng ating Panginoon, yung tinatawag na pagkahirang. Kasi siya talaga yung nagtrabaho, hindi yung tao. Kaya minsan nakakalungkot yung sinasabing nakahubog ang isang pastor ng alagad. Kapag hindi niya ibinigay ang kalwalatian sa Diyos, na andun yung pagmamalaki niya, siya ang nagtrabaho doon sa kanyang alagad. At yung alagad na yon, hindi naman yon alagad ng Panginoon Kristo. Alagad niya yon. Kaya ibig sabihin, kapag hindi ganito ang dinadaanan ng bawat isa sa atin, madadaya tayo. Nang ibig sabihin, ang akala natin, okay na, ayos na, katanggap-tanggap na, subalit sa katotohanan ay hindi. At sana wag maging huli ang lahat. Naaantayin pa natin yung paghuhukom. Sa pagdating ng paghuhukom, wala nang ulitan. Wala nang pagsisisi. Wala na yung sasabihin, eto na yung gagawin ko, tama pala yun. Babalik ako para yun ang aking gawin. Wala na, huli na ang lahat. Kaya ibig sabihin, dito pa lang maunawaan na natin. Ang ibig sabihin ng Panginoon, sino ang magsasakdal laban sa hirang ng Diyos? Ako ang umaaring ganap. Ibig sabihin, ako ang nagtrabaho. At pagtrabaho ko, maayos yan. Hindi yan palpak. Yung ibig sabihin, yung mga trabahong palpak. Hindi yung wasong trabaho. Hindi yung binaliwalang trabaho. Para sabi nga natin, kung ang isang trabaho na pinagawa sa atin at napipilitan lamang, lalo na sa paghuhugas ng pinggan, ay nawawaso. Minsan na meron pang mantika, minsan meron pang sabon. Noon yun, dahil yung ginagamit ng sabon, detergent bar. No? Kaya kamay, pag naghuhugas kami ng pinggan, minsan makikita natin, may sabon pa nga naman doon sa mga singit-singit ng pinggan. Bakit? Binaso nga yung trabaho. No, yung detergent bar nakadikit pa doon, hindi nahugasan na maayos. Pero kung tinrabaho ito ng maayos, may kagalangan, may maayos yan. At ang Diyos, pag nagtrabaho, maayos, hindi waso. Meron bang anak ng Diyos na sinungaling? Pag inaring ganap ng ating Panginoon Diyos, wala sinungaling. Siya ang nagtrabaho Pero ang dami sinungaling. Maging sa pananampalataya, maging sinasabi sila ay mga mananampalataya ni Kristo, tagasunod ni Kristo, or else anak daw sila ng Diyos. Pero sinungaling. Na ibig sabihin, yung pagtatrabaho ng Panginoong Hesus palpak. Nang ibig sabihin, lumikha ang ating Panginoon Diyos, nagtrabaho ang ating Panginoon, yung resulta hindi maganda, hindi righteous at hindi holy, kundi lumalabas pa rin, sinungaling pa rin, sala. Nang ibig sabihin, hindi yun yung akma ng trabaho ng ating Panginoon at marami ang ganyang uri ng pananampalataya at buhay. Wala pa daw tayo sa langit. Nagkakasala pa rin tayo. Yan ang sabi ng maraming mga ngaral. Kaya ordinaryo lang na tayo'y magkasala. Basta pag tayo nagkasala, magsisisilaang. Kaya ibig sabihin, walang katapusang pagsisisi. Nasaan na redemption? Nasaan yung katubusan? Nang ibig sabihin, para lang tayong andun pa rin sa ilalim ng tinatawag na kautusan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang natin ang katotohanan ng banal na salita ng Diyos. Andito lang sa banal na kasulatan, hindi tayo lumalabas. Subalit ang napakahalaga, yung pinagpapahayagan tayo ng Panginoon. Pero kung tayo'y maalam na, marami na tayong alam, marami na tayong nalalaman patungkol sa Biblia, at ayaw natin magpakumbaba at tumanggap ng katotohanan ng Diyos, malaking problema. Yan nga yung digmaan. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 6, na sinasabi ron, ang ating pangipagbaka ay hindi laban sa laman, hindi laban sa dugo, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta.
mga bagay na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, sa mga maling haka na nagmamataas daw sa karunungan ng Diyos. Nang ibig sabihin, maling haka na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, yun ang dapat magiba. At kapag nagiba yun, makikita natin, ang taong lalapit sa Panginoon, mababang loob na. Bakit? Wala na sila yung mga maling haka na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Sabi nga, as in zero. Ground zero talaga sila sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Then, dun sila hihingi ng gabay sa Panginoon, pag-asa sa Panginoon, pakikipagtipan at pagpapatubos sa ating Panginoon. Then, kapag nangyari ang mga bagay na yon, panghawakan natin at makita natin sa ating sarili. Kung sa tao walang problema, kagaya ng ating sinabi, ang Panginoon Jesucristo bat-bat ng kapintasan sa paningin ng mga tao, sa paningin ng mga reliyon, sa kanilang reliyon na Hudyo, bat-bat talaga ng kapintasan. Kaya nga si Juan Bautista natitisod nga rin sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang sabi nga doon ni Juan Bautista, yun, doon sa aklat ng saan ba yun? Matthew chapter 11 pa rin, ganito ang sinasabi. Verse 1, at nangyari na matapos na masabi ni Jesus ang mga utos na kanya ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, nagpasugo siya sa pamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanya, ikaw ba yung paririto o hintayin pa namin ng iba? At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, magsiparoon kayo, sabihin kay Juan ang mga bagay na inyong nangarinig at nakakita. Ang bulag ay nakakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga kitongin ay nalilinis, ang mga bingi nakaririnig, ang mga patay ay binabangon, at sa mga dukha ipinangangaral ang mabubuting balita. Mapalad ang sino man tao na hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Tisod niya itong si Juan sa ating Panginoong Kristo, at actually sila ay magpinsan. Nang ibig sabihin ay second cousin na sila. Magpinsan si Elizabeth at si Mary. Kaya dahil dito, itong dalawang ito magpinsan at nauna sa pangangaral si Juan Bautista. Bagamat sinasabi sa kanya ng Espiritu Santo, susunod sa hulihan niya ang mas lalong dakila sa kanya. Pero nung sinando na sa bilangguan, sabi nga ron, ikaw ba ganyan o hindi? Kasi natitisod din si Juan Bautista. Kaya nga sa harapan ng mga tao, ang Panginoon Jesucristo maraming kapintasan. Pero sa harapan ng Diyos, siya'y karapat-dapat tumubos ng ating mga kasalanan. Walang bahid na kasalanan ang kanyang banal na dugo. Kaya yun ang nagbibigay ng kalayaan sa bawat nakikipagtipan sa bagong tipan na itinatag nga ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin. Nang ibig sabihin, sa ibabaw ng lupa, ito pa rin yung pinakang digmaan. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, marami po talagang nadadaya sa pagtatatag ng reliyon. Kaya merong mga debate, merong talagang hidwa ang pananampalataya. Merong hindi pagkakasundo. Ang problema, sila nga ay nangaral nang hindi naman sila napaglingkuran ng Panginoong Hesus. Pinangunahan na nila ang ating Panginoong Hesus, maging ang ating Panginoong Diyos. Kaya hindi nila nalalaman kung ano ba yung plano ng ating Panginoong Jesucristo para sa tao, para magkamit ng buhay na walang hanggan at para magkaroon ng tinatawag na tunay at ganap na kalayaan. Mauna dapat maglingkod ang Panginoong Hesus sa bawat isa hanggang umabot sa pakikipagkasundo o pakikipagtipan, at ito'y magriresulta ng maayos sa harapan ng Diyos. At ang trabaho ng Panginoon Diyos, hindi yun palpak. Nang ibig sabihin ay hindi ito sablay. Siya kasi ang nagtrabaho, siya kasi yung nag-work out. Kaya sabi nga niya, yung Romans chapter 8 verse 33, sino ang magsasakdal laban sa hirang ng Diyos? Ako yung umaring ganap. Ang kaisipan ng tao hindi abot ang kaisipan ng Diyos. Pero paano silang makakahatol sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos nga ang umaaring ganap. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, marami pa po tayong maaari mapag-aralan. Pero lagi ko po sinasabi, napakahalaga po na isa tayo sa pinagpapahayagan ng ating Panginoon. Ipinapakilala niya ang mga bagay na kalooban niya upang ating lakaran. At yun ang sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 20.
nalalaman natin na siya ay naparito upang ipahayag sa atin ang mga bagay na katotohanan. Okay. 1 John chapter 5 verse 20, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo sa Kanya na totoo. Sa matuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ipinahabol pa yon ni John Beloved. Ngayon, ito yung punto mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. About the well-known, about the God's plan, about the plan of God. Hindi po tayo pwede maging adelantado o pangunahan natin ang Panginoon Diyos sa mga bagay na hindi naman niya ibinibigay sa atin, pinagkakatiwala sa atin. Respeto natin ang may kapangyarihan, ang mga batas, sapagkat walang kapangyarihan at walang batas na umiiral na hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga, pasakop tayo sa mga batas, lagi yung sinasabi ng bagong tipan. Pasakop tayo sa mga batas. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, pinakamataas na batas, siyempre, ang batas ng ating Panginoon Diyos. Batas ng pag-ibig pagdating na sa bagong tipan, yun yung Matthew 11:28 hanggang 13. Na sinasabi ron, magaan lang ang aking pasan, magaan lang ang aking pamatok, malambot yung aking pamatok. Masusumpungan nyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Pero nakapaloob din doon, mag-aral kayo sa akin. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, harinawa, nauunawaan po natin o naunawaan natin ang ikalawang bahagi ng mga plano at layunin ng ating Panginoon Diyos para sa buhay ng tao upang sa gayon, yung sinasabi ng aklat ng Isayas, andun tayo sa tamang hulog. Na ang pinakang pabato ay yung katwiran at ang pinakang panukat ay yung pabato o yung kabanalan. Okay. Ano ba sinasabi rito? Okay, na sinasabi, dapat yun ang resulta ng pagtatrabaho ng ating Panginoon Diyos at resulta ng tipanan sa harapan ng ating Panginoon. Okay, ganito sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Okay. Sinasabi ron, I lay in Zion a sure foundation. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, sa mga ganong sitwasyon, sa mga ganong kalagayan, napakahalaga na makita natin yung biyaya, favor na nagmumula sa ating Panginoon Diyos upang sa gayon ay makita natin ang isang bagay na kalooban ng Diyos ayon sa katotohanan. Matthew 20, talagang tayo nalilito. Isaiah chapter 28, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 15 to 16. Sapagkat inyong sinabi, tayo'y nakipagtipan sa kamatayan at sa Sheol, nakipagkasundo tayo pagka mahigpit ang kasamaan at dumadaan, hindi darating sa atin. Sapagkat ating ginawang pinakang kanlungan natin ay ang kabulaanan sa ilalim ng kasinungalingan ay nangagkubli tayo. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang bato, batong panulok na may matibay na patibayan ang naniniwala ay hindi magmamadali. At aking ilalagay na pinakapamising panukat ang katwiran at ang pinakampabato ang kabanalan at papalisin ng graniso ang kanlungan ng kabulaanan at aapawan ng tubig ang mga taguang dakop. Ito yung inaawit nga na awiting I lay in Zion, a sure foundation. Pero sabi rito, yun daw pinakampamising panukat, kabanalan. At yung pinakang pabato, yung tama sa hulog, yun daw yung katwiran. Kaya ibig sabihin, kapag ang ating Panginoon ang nagtrabaho, kapag siya ang gumawa, hindi talaga palpak. Paubaya natin magtrabaho ang Panginoon. Huwag natin pangunahan ng ating Panginoon. Kasi pag pinangunahan natin siya, ibig sabihin, tayo nagmamarunong. Tayo nagmamaalam kaysa sa Kanya. Paubaya na lang muna natin, talagang totoong-totoo, na talagang hinahanap ng Panginoon, yung talagang walang maipagmamalaki, yung bagbagal loob,
nasa kapigatian, humahanap ng liwanag, humahanap ng pag-asa, then may paggalang at pagrespeto sa kanyang salita. Then kapag nakita niya yon, yan yung potential niyang pagpahayagan. Ipapakilala niya ang mga bagay na kanyang kalooban, yung mga plano at layunin niya, para yung mga plano at layunin niya mangyari sa taong yon. At kapag yung plano at layunin yun nangyari sa taong yon, na trabaho niya, na workout niya, then yung trabaho ng Panginoon is sakdal, perfect. Ibig sabihin, magre-resulta ito ng mabuti ayon sa plano niya. At ang plano niya, ibabalik niya yung likeness and image of God, which is holiness and righteousness. Kapag bumalik yon, ang trabaho nga ng ating Panginoon, hindi nga palpak, hindi nga winaso, hindi binaliwala. Ito'y seryosong trabaho ng Panginoon at kailangan nating dumaan doon upang sa gayon ay maipakilala natin ang buong kalooban ng ating Panginoon. Kaya ulitin natin, sino ang magsasakdal laban sa hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ang bunga ng Panginoon, hindi talaga yan mawawala. Mananatili ang bunga ng Panginoon. Hindi yan yung sabi nga sa susunod na hahaba pa tayo na magbabackslide tapos babalik, backslide ba? Hindi. Pagka ganon, hindi yan natatrabaho ng Panginoon. Hindi ganyan ang resulta ng mga tinrabaho ng Panginoon. Pansamantala, mga kapatid sa ating Panginoon, ito yung ating pinakaminsahe about well known about the plan of God. Sundan natin ang plano ng Diyos at huwag natin siyang pangunahan. At kapag ito na yung ating kinalalagyan, totoo ang pagdamay natin sa ating kapwa, walang ibang motibo, kundi kapwa-tao lang talaga. Yun lang talaga. Walang ibang motibo. Kaya kapag ka nagkaroon ng motibo, hahaba naman tayo. Mas nakakalamang yung mayayaman kaysa mahihirap. Kasi nagkakaroon nga ng motibo. No, kaya dito lang, pantay-pantay, basta tao, kapwa-tao. Dahil yan ang gusto ng Panginoon at yan yung paglilingkod na gusto ng ating Panginoon. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan magpakailan-kailanman sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.